By the way, ibang manifesting sa faith. Amen? Kasi ang manifesting, walang pinangahawakang pangako at authority mula sa Diyos. Pero ang faith, hindi mo lang sinasabi, yayaman ako. Yayaman ako. Yayaman ako. Hindi. Saan ang basis? And we call that manifesting. Pero alam niyo, ang faith may anchor siya. Na pinangahawakan mo at ini-enforce mo ang kalooban ng Diyos. For example, may sakit ka. Sabi ng doktor sa'yo, stage 3 cancer. Di mo naman pwede sabihin, wala akong sakit, wala akong sakit, wala akong sakit. And we call that faith. That's not faith. That's lying. Nagsisinungaling ka kasi may sakit ka eh. Hindi faith yun. Ang faith, hindi ka nagsisinungaling sa tunay mong sitwasyon. Ang faith, kino-confess mo yung anong gusto mo makita. Amen? So hindi ko sinasabing wala akong sakit, pero sinasabi ko, I am healed in Jesus' name. Eh hindi ka naman magaling ah. Lying din yun ah. Hindi, that's faith. Why? Because you are enforcing the will of God now. Ano ibig sabihin ng enforce? Pinapatupad mo yung kalooban ng Diyos sa iyong katawan. Kaya nga di ba yung mga sa kalsada may tinatawag na traffic enforcer. Enforce sila, enforcer. Ano ibig sabihin? May batas ang Pilipinas, sila nag-enforce, sila nagpapatupad. Kasi pag walang traffic enforcer, kung ano-ano ginagawa natin, di tayo nag-helmet, sabihin natin, dyan lang ako. Di ba? Hindi naman ako, dyan lang naman ako sa kanto, hindi na ako mag-helmet. So, ang batas ng Pilipinas, kailangan mo mag-helmet, kailangan mo mag-seatbelt. Okay? Yun yung batas. Pero, pag nandun yung traffic enforcer, come on, ini-enforce niya yung batas. So, ganun ang trabaho natin mga Kristyano. When we pray, we don't just confess what's happening, we enforce the will of God. So, Lord, hindi ko dinideny, sabi ng doktor, stage 3 cancer, but I enforce your will that our bodies will be healthy. Ikaw ang lumikha ng aming katawan, kabisado mo lahat ng cells sa aming katawan, and you have the power to command every cell of my body to fight off every cancer cell in my body, and I enforce that will in the name of Jesus. Now, hindi ka nagsinungaling, pero kinonfess mo at in-enforce mo yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. So nakita mo, wala kang pera. Ito, mahirap na confession to eh. Wala talaga eh. Anong gagawin natin? Hindi mo naman pwede sabihin, ang yaman ko. Hindi ka naman mayaman eh. Isisinungaling ka pag sinabi mo yun. Pero pwede mo sabihin, I enforce God's will in my life. The Bible says, He will provide for all my needs. Nawalan ako ng trabaho, but He is my provider. Wala kaming kinita this day, but He is my provider. Amen. I've been old and I've been young, sabi ni David, but I've never seen the righteous people forsaken by the Lord. Naging matanda ako, naging bata ako, pero hindi ko nakita ang mga taong anak ng Diyos na pinabayaan ng ating Panginoon, sabi ni David. Amen. Kino-confess mo ang kalooban ng ating Panginoon. Everybody say confession. Everybody say confession. Amen. So kung natatakot ka, limbawa, paano kung di ako makabayad? Paano kung hindi na ako makalabas sa utang na ito? So ano ang prinsipyo yung tinuturo natin para protektahan ng Lord ang ating finances? First stage, stay. Position yourself. So you spend time with the Lord. You be in the presence of the Lord. Mahirap kasi enforce ka lang na enforce, di ka naman nagbabasa. Ano i-confess mo kung di mo alam yung word? Amen. So kaya maganda yung progression ng Psalms 91 eh. Kailangan position muna. Tsaka na yung confession. Position muna. Paano po position, Pastor? Every morning, I read. I stay. And then, yung nabasa ko, I will say. Okay? So next is confession. So, sabi mo, unang stage, I will stay. And then, ang sabi ng scripture, you will say, okay, Lord, you are my provider. You supply all my needs, and I trust you. Now, instead of confessing, takot ako. Nababahala ako. Kasi ang takot is always thinking about the worst case scenario. Kaya tayo na-anxious. Alam niyo po ang difference ng fear at anxiety? Yung fear, natatakot ka sa totoong bagay. Yung anxiety, natatakot ka sa create mong, imagination mong pwedeng mangyari. Kaya ang anxiety, natatakot ka sa bagay na hindi pa nangyayari, hindi pa totoo. Unlike fear, nakita mo talaga. Na-diagnose ka na. Diba? Yun yung fear. Yun difference ng fear at anxiety. And sometimes we became anxious kasi we are thinking about the worst case scenario. But thanks be to God. Yung refuge ni Lord, yun na nagbibigay ng kapayapaan. Yun na nag-a-assure sa atin about the secret place of the Most High God. Amen? Amen? Everybody say confession. Amen? Balik tayo sa verse na yun, verse 2. Ang sabi ng scripture, I will say of the Lord, dalawang bagay na kanyang kinonfess. Number 1, He is my, come on, He is my class, He is my refuge, and number 2, He is my fortress. Now the question is this, what's the difference between God being your refuge and God being your strength? Refuge muna tayo. Pag sinabi mong God is your refuge, para siyang bubong. Pag umuulan, hahanap ka ng masisilungan.
So usually, when you say, God is my refuge, siya yung takbuhan ko sa mga krisis sa buhay ko. May mga bagay ba dumarating sa buhay niyo na bigla na lang dumarating? Wala kang payong, biglang umulan. Naghahanap ka ngayon ng refuge. Ang ganda ng plano mo, sabi mo, nung 2020 is a year of vision. Parang vision ko, 2020, klarong-klaro. Pero klaro ang vision, pero walang naka-anticipate sa ating may darating na pandemic. Correct? Ano ibig sabihin nun? Yun yung mga bagay na darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Pero sinasabi ng writer ng Psalms 91, darating yung bagay na hindi ko inaasahan, pero meron akong matatakbuhang Diyos na refuge ko sa panahon ng krisis. Unlike sa fortress, ang fortress ay established permanent location. So ang fortress, kung ang refuge bubong, ang fortress dingding. Nakatayo na siya bago pa dumating yung bagyo. Amen? So kung ang refuge, emergency situation, ang fortress, sustainable na sitwasyon. Kung sa refuge, tinatakbuhan mo siya pag nag-collapse ka, ang fortress, tinatakbuhan mo siya para hindi ka mag-collapse. Maliwanag ba? Okay, may picture ako dito. I don't think ko nahabol. Okay, we have a picture. This is the difference between refuge, fortress. Okay? Yung refuge, pag umuulan, doon ka tatakbo. Papatilain mo lang yung ulan, okay na. May mga ganyan ba kayong moments sa buhay ninyo? Nawala ka ng trabaho, napansin mo, negosyo, nalulugi. As I've said, na-diagnose ka sa isang terminal disease. Tumakbo ka kay Lord. Nag-pray ka, nakaranas ka na kapayapaan. Tumakbo ka sa Kanya, kinover ka niya, refuge. Pero pag sinabi ng Lord, He is your fortress, iba to. Ano yung mga He is your fortress? Kasi, hindi lang natin kailangan ng Diyos pag may emergency. Kailangan din natin ng Diyos na mag-i-establish na magandang principle to protect us from harm. I mean, kailangan mo ng tatakbuhan sa krisis, pero kailangan mo rin ng wisdom para hindi na maulit. So you come to the Lord for wisdom. That's fortress. You come to the Lord for fortress, yung principles of the Word of God. So when you read the Scripture, when you read the Word of God, natututo ka sa prinsipyo ng Word of God, nakakapag-establish ka ng fortress. Pero minsan may mga darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan mga pagsubok na kailangan mong tumakbo sa Panginoon because you want Him to take refuge of you. Na kailangan mo ng masisilungan. And yet, ang ganda ng Bible. Ang sabi ng Scripture, ang sabi ng Biblia, ang Diyos natin hindi lang refuge pag may emergency. Siya rin yung parehong Diyos na nagbibigay sa atin ng prinsipyo how to live this life. How to navigate this difficult and challenging life. Why? Ang sabi ng writer ng Psalms 91, I will say of the Lord, Lord, Ikaw ang aking refuge, but at the same time, You are my fortress. So ang refuge, diyan ka tumatakbo kapag may crisis, pero ang fortress, yan yung lifestyle na binibuild mo to prevent you from collapsing. And we need both. We need both. By the way, hindi sinabi ng Scripture, He is my refuge and then my fortress. Hindi siya yung parang refuge ko siya ngayon, first stage, and then siya ngayon na magiging fortress ko. I mean, nagkamali ako, na heartbroken ako, sisilong ako kay Lord, tapos bibigyan niya na ako ng wisdom para hindi na maulit. Tama rin yun. Pero what if God is your refuge and fortress na hindi mo na kailangang dumaan sa krisis kasi nakapag-establish na ang Panginoon sa atin, na ang Diyos, hindi ka lang niya nire-rescue and then magbibuild siya ng security system later. Now, what if ang Diyos natin nire-rescue kanya sa paglalagay niya sa iyo sa tamang fortress? Na hindi na kailangan mangyari yung refuge dahil ang Diyos na ang iyong fortress. Na ang Diyos hindi lang natin tinatakbuhan bilang temporary shelter natin. Na ang Diyos takbuhan natin bilang ating permanent protection, permanent security. Because in God's presence, kapag ikaw ay nasa loob ng presensya ng Panginoon at ikaw ay nasa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon, let me tell you this. Walang authority ang bagyo sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Walang kapangyarihan ang bagyo sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Why? You are fully covered by His presence. Hindi half covered, fully covered by His presence. At katulad ng signal, the more closer you are to the satellite, mas malakas ang signal, mas fully covered. Come on now. Grabe, ganito lang talaga ako. Corny lang talaga. Amen. Everybody say covered. Amen. So ano ang secret to live a fully covered life? Number one, you have to be in position. Number two, you have to have the confession. And then number three will come. You will experience, number three, God's protection. Amen. Now you will experience God's protection. Now the question is this, protection from what? And this is interesting. Comprehensive, Psalms 91, verse 3. Okay, let's go to verse 2 para may context tayo. And I will save the Lord. He is my refuge. Here's my fortress. My God, in Him I will trust. Verse 3. Everybody read. I-confess niyo. For He will rescue you
from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you, verse 4, with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promise are your armor and your protection. Balik mo yung verse 3. I love that part. Ang sabi ng scripture, God will protect us from deadly diseases. Meaning, pinoprotektahan tayo ng Diyos sa mga bagay na hindi na natin kaya i-control. At yung bagay na hindi mo kaya i-control are things that is beyond planning. The things that are beyond prediction. Hindi mo na predict, hindi mo na plano. And sabi ng scripture, when you are under His wings, you are protected, fully covered. Even sa mga bagay na hindi mo pinipredict na mangyayari. Amen? Kung insurance agent kayo, you will love this message, right? Amen? Because we are covered by His presence. Ano pa? Ang sabi ng verse 3, for He will rescue you. Where? Class? From every trap. So God is protecting us sa bagay na hindi mo kayang kontrolin at pinoprotektahan ka ng Panginoon sa bagay na hindi mo nakikita. Kasi ang trap, walang patibong na obvious. Lahat ng patibong hindi mo kita. At sabi ng scripture, He will rescue you from every trap. How many of you are grateful na hindi ka lang pinoprotektahan ng Lord sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, kundi pinoprotektahan ka ng Panginoon sa mga bagay na hindi mo na nakita. Sino sa inyo grateful ang Diyos pinoprotektahan ka sa bagyo? Ang bagyo maingay, pero ang patibong tahimik. Ang salamat sa Panginoon, ang Diyos ko, hindi lang ako iniingatan kapag may bagyo. Iniingatan din ako ng Panginoon sa mga bagay na hindi ko nakikita. Sa posibleng maling desisyon na gagawin ko, maling business partner, maling kontrata, may hidden agenda, mga temptation na sabi nila, wala naman kaming gagawing masama. Pero tukso pala, subtle temptation, protection from what is attacking you, and protection from what is attracting you. Bagay na ginagamit ni Satan na patibong sa bawat isa sa atin, that God is protecting us from temptations and enemies and even uncertainties. And on top of everything, pinoprotekta niya sa bagay na hindi mo kaya i-control, pinoprotekta niya sa mga bagay na hindi mo makikita. At sabi ng verse 4, He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. Have you seen this, mga kapatid? Come on, verse 4. Nak, show it. Okay. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. Napansin niyo ba yung pronoun? Hindi niya lang sinasabi, He will cover you with feathers. He will shelter you with wings. No. He will shelter you with His wings. He will cover you with His feather. So, ibig sabihin yung nagpo-protekta sa'yo, hindi lang strategy, hindi lang system. Siya mismo. Personal protection. Come on now. Hindi ka lang protected ng isang insurance company. Hindi ka lang protected ng dami ng pera mo sa bank account. Hindi ka lang protected ng napakarami mong doktor o attorney na yung dami mong attorney sa iyong buhay. Pero ang sabi ng scripture, I protected you. Kasi may mga bagay, we respect doctors, we respect attorneys, pero may mga bagay na pwedeng hindi nila makita. May mga bagay na hindi nila pwedeng masolusyonan. Because with man, it is impossible. But with God, all things are possible. Amen? Amen? So the promises of God, and sabi ng verse 4, let's go to verse 4. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. And I love that last part, and I will close with this. And His faithful promises are your armor and your protection. Put that in the comment section. Kung naka-watch party kayo, sabihin nyo sa inyo mga katabi, God's faithful promise is my armor and my protection. Hallelujah. Hindi sinabi ng Lord na walang aatake sa inyo, walang bagyong darating. Pero sabi niya, kung dumating man, ako ang armor ninyo. Ibig sabihin, ang araw mag-i-exist pa rin, ang atake nandyan pa rin, pero hindi yan makakapenetrate. Kasi, ang pangako ko mismo, ano yung pangako niya? Ako refuge mo. Ano pangako niya? Ako ang fortress mo. Ano pangako niya? Ako magpo-provide sa iyo. Ano pangako niya? Ako magde-deliver sa iyo. At yung pangako na yun, na pinangahawakan mo sa iyong puso, yun ang magpo-protekta sa iyo. Sa lahat ng atake ng kaaway para hindi makapenetrate sa ating mga puso. Hindi tinatanggal ng pangako ng Diyos ang mga laban sa ating buhay, pero yung pangako ng Lord ang nagsisilbing armor o protection ng ating mga puso sa gitna ng mga bagyong ating pinagdadaanan. Sabi nga ng Isaiah 54, this is my last verse. Sabi ng Biblia, no weapon formed against you shall prosper. Ulitin ko. Hindi ako magaling sa English. Pero yung formed, past tense na yun. So hindi sinabi ng Lord hindi makakaporma. Pero sabi niya, kahit nakaporma na, no weapon na nakaporma sa inyo shall prosper. So hindi niya sinasabing walang araw na darating, walang problemang darating, pero sinabi niya kahit dumating, it will not prosper. God will not always stop the weapon from forming.
But the Bible says, He will stop it from succeeding. Makakaporma, pero hindi magtatagumpay. Akala ko noon, pag sinasabi mong protektado ka ng Panginoon, yung hindi ka dadanas sa pagsubok kasi protected ka. So ibig sabihin, ang definition ko ng protection, protection is the absence of attack. But no. I've realized that protection is not the absence of attack. Protection is the failure of attack. Hindi siya nagtagumpay. Why? I'm covered. Amen? Wala akong physical na armor. Wala akong physical na defense. Wala akong physical na refuge. Wala akong physical na fortress. But every time I feast at His Word, every time I read His Word, every time I stay in His presence and dwell and sit and read His Word, yung mga salita na yun, nagpo-form ng armor sa aking katawan. Every time I face challenges, every time we face uncertainty, every time we face giants or Jericho walls in our lives, those words that we've read and memorized, those words that we put in our hearts, yun ang nagsisilbing protection natin. Kaya mapapansin nyo, dalawang tao, parehong dumaan sa pagsubok, parehong ang pagsubok. Yung isa nakatayo, yung isa collapse. Why? Yung isa covered. Yung isa exposed. Yung isa, may words na kino-quote. Yung isa, sa panahon ng emergency, walang matakbuhan. But when you stay in God's presence, hindi mo malalaman kung anong darating bukas. Sabi nila, tapos na raw ang gera. Sabi nila, bababa na raw ang gasolina. Sabi rin nila yun last time eh. Pero nagkamali sila. Sabi nila, 2 weeks lang. Buwan na ngayon eh. Last week na, nagpagas ako, ganito lang. Ngayon, grabe. Triple. So, even our government, hindi nila ma-predict ang future. They can only speculate. Hindi mo sila masisisi. Kasi lagi na sila nakabase sa nakikita nila, naririnig nila, natatanggap nila. Pero tayo, bilang mga anak ng Diyos, pwede nating ilagak ang ating pananampalataya sa Diyos. At sabihin natin, Lord, ako mismo, hindi ko alam kung ano mangyayari, hindi ko control ng pangyayari, pero kilala kita. You are outside time and space. Nakalabas ka sa time namin. At dahil nakalabas ka sa time namin, hindi lang present nakikita mo. Kita mo na mangyayari bukas. Alam mo ang aking kataraan. Sa perspective ng Diyos, kita niya ang past, present, and future. At minsan, nagtatampo tayo sa Lord, na frustrate tayo sa Panginoon kasi ang hirap-hirap ng chapter 3. Pero sa perspective ng Panginoon, kita niya na yung chapter 10. Sa chapter 10, bumangon ka. Pero pag nasa chapter 3 ka, parang ang hirap-hirap bumangon. Parang pakiramdam mo, pinabayaan ka ng Diyos. Pakiramdam mo, walang protection at pag-iingat ang Panginoon. Pero since God is outside time and space, what you're seeing right now is so difficult. But whatever it is that you are struggling right now is nothing compared to the glory that awaits you. Amen. In the future. Because He has a plan for your life and He sees the future of your life. Ano sinasabi ng Panginoon? Anak, if you stay under the shadow of my wings, you are fully covered. Hindi mo man alam, hindi mo man nakikita, hindi mo man control, hindi mo man mapipredict. But since you are serving a God who is more than enough, and He is sovereign, and He is in control, you can always say, God is my refuge. God is my strength. He's the very present help in times of my trouble. So the greatest safety in life cannot be found in money, education, or control. The greatest safety in life is found under the shadow of the Almighty God. Be in God's presence. Cling to Him. Kumapit ka sa Diyos. Tumakbo ka sa Panginoon. And I will tell you, magkakaroon ka ng kapayapaan na never mo in-expect na magkakaroon ka sa iyong puso. I know how it feels. Kung kayo po ay siguro nanay o tatay, nag-aalala kayo para sa inyong mga anak. Kung kayo po ay breadwinner ng pamilya, nag-aalala kayo sa inyong mga pamilya at inyong mga anak. Pero kahit anong mukmuk naman natin, wala tayong magagawa. Pero pwede natin magawa. Lumapit tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming tanggulan. Ikaw ang aming fortress. And in You, we trust ourselves. Kahit lumakas ang mga bagyo, tumaas ang mga alon, malakas ang mga hangin, naniniwala ako sa Diyos na may control ng lahat ng bagay. So ang goal ko, hindi i-control ang lahat ng bagay sa buhay ko. Ang goal ko, pumailalim sa pakpak ng Diyos na may control ng lahat ng bagay. Amen.